Okay? Ang tamang tugon sa panahon ng pagsubok. Can you read with me again? Ang tamang tugon sa panahon ng pagsubok. Yan. Mga kapatid, kahit po tayo ay sumampalataya na kay Jesus, no? Hindi pa rin nawawala ang pagsubok. Okay? Kahit tayo sumampalataya na kay Jesus. Yun nga lang, ang good news ay ito. Ang bad news muna. Ang bad news, meron nga may problema, pero hindi nila kasama ng Diyos. Ang good news sa mga mananampalataya, may pagsubok, pero we have God in our side. Can you say amen to that? Amen. Ayun ang good news. Di ba? Good news yun. Kasi nga, kasama natin ang Diyos. Pero kayo pa nga, as people of God, dapat responsible din tayo. O alam din natin, paano haharapin ang pagsubok. No? Kailangan alam din natin. Kailangan marunong din tayo. Diba? Ako, marami akong karanasan na kapag may pagsubok, may challenges, minsan iisip ko, kanino lalapit, ano gagawin, at nalilimutan ko muna sa lahat, dapat pala sangguniin ang Diyos. Higit sa lahat. Can you say amen to that? Amen. Sangguniin ang Diyos. No? Lahat po tayo nakaranas ng pagsubok sa iba-ibang paraan. Yung iba, pagsubok ng karamdaman, hindi yun naiwasan, lalo sa mga nag-iedad. No? Hindi natin, huwag natin sabihin tumatanda. Mga nag-iedad, okay? Tingnan mga katabi mo. Nag-iedad na, hindi tumatanda. Natagdagan ng edad. Right? No? Dumatagdag ng edad, yung ating year. Pero hindi tumatanda. Okay? Always young at heart. Tama ba? Laging young at heart. Okay? Nagkakasakit, isa, financial, hindi maiwasan. Diba? Financial. Then ang pera, tawag niya sa pera, liquid. Diba? Pag sinabing meron kang binili, babalik ka sa kumpanya, liquidate mo yan. Have you heard that word? Liquidate. Kasi liquid siya. Pag sinabing liquid, pag wala yung container, bawa, kung walang swimming pool dito, bubuhos lang yan. Liquid siya. Di ba? Mawawala siya talaga. Okay? So, minsan tayo, mabilis ang pagwala. Minsan naman, merong mahusay. Merong mahusay sa pera. Meron ganun lang. Pero meron naman, tatawag natin, bulagsak. Di ba? Nawawala agad. Okay? One day, millionaire. Okay. At yung iba, may problema sa trabaho. No? May problema sa pag-aaral. May problema sa pamilya. Di ba iwasan? Sa pamilya may problema. At iba pa problema. At ang mga problema ito, nararanasan natin, minsan, sariling kagagawan. Di ba? Ba't ka nagkasakit? Ayaw mo tumigil sa iyong bisyo. Kanya ka nagkasakit. Bakit? Sabi na nga ng doktor, tigilan mo yan. Ayaw mo naman tigilan. Sino sisisihin mo? Sarili mo. Ikaw ang may kagagawa ng problema mo. Minsan naman, likha ng ibang tao. Di ba? Minsan naglalakad ka lang. Si Joy nagkakwento sa akin nang siya ay estudyante pa sa PUP. Ang bahay nila ay nandoon sa Kanlupang. Ilang beses siyang nakukuha ng alakas, no? Hindi naman kasi hindi-display kayo. Nakukuhanan, kagagawa ng ibang tao. Si Jay, nakukuhanan ng cellphone, kagagawa ng ibang tao. Di po ba? May gano'n. Gawa ng iba yung problema mo. Okay? Minsan naman, ay nature, true nature. Bagyo, baha, itong naranasan natin nakaraan, pag-init. Diba? Pag nag-init, ayaw natin. Pag nag-ulan, ayaw din natin. Saan ba tayo pupunta? Pero, minsan nakaranas tayo ng pagsubok because of nature. Di ba? Because of nature. At iba-iba pang pinagagalingan ng pagsubok. Pero, iba-iba din yung ating response. Yung ating tugon, iba-iba din. Minsan, yung sarili nating diskarte, minsan nagtatagumpay, minsan palpak. Di ba? Minsan okay, minsan hindi.
Okay? At minsan napapalala pa yung problema. Yung unang church dito sa Acts, nagkaroon ng pagsubok na likha ng ibang tao. Tanda natin, yung pagsubok ng church doon sa Acts, gawa ng ibang tao, no? At mga taong laban kay Jesus. Kasi gano'n ang istorya, no? Doon sa Gospel of Luke, nilalabanan nila si Jesus. Doon sa Book of Acts, ang nilalabanan naman nila ang church. No? Yung church naman ang kinakalaban nila. So sa pagkakataon ito, siguro sabihin natin, pwede na magreklamo ang church kasi maganda naman ang kanilang layunin, maganda naman ang kanilang ginagawa. Just imagine, di ba yung lumpo, pinag-pray nila, nagumaling instantly. Yung ba'y masama o mabuti? Sige, sabay-sabay kayo sumagot. Masama o mabuti? Mabuti, tama? Baka sabihin nyo, masama eh. Gumaling eh. Mabuti, tama? Mabuti. Di ba? Nangalan sila ng salita ng Diyos. Yung ba'y masama, mabuti? Mabuti. Pero meron silang pagsubok. Pwede magreklamo, di ba? Lord, mabuti ginagawa namin. Meron kami problema. Pwede sila magreklamo. Di ba? Pero nagreklamo pa sila. Tingnan natin. Acts chapter 4, 23 to 31. Basahin natin ang sabay-sabay. Sige nga po, ako'y samahan ninyo. Verse 23. Nang parayain na sila Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ipinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama sila nanalangin sa Diyos, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamagitan ng aming ninulong si David, na inyong lingkod na sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao nagbalak na mga bagay na wala kabuluhan, na naghanda para sa digmaan ng mga hayop sa lupa at nagtipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama mga hentil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda ng una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at ano ba? At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Last words. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Isa po sa pinakamagandang kwento o karanasan ng church. Maganda, bakit naging maganda? Tama yung tugon nila. They have the right response. Pero kung hindi tama ang tugon nila, siguro, sad story. Good story, why? Dahil tama ang kanilang tugon. Paano kaya tumugon ang mga apostol ng church kanilang problema? Unang tamang tugon ng church, nagkaisa silang lahat sa katotohanan. Okay? Nagkaisa silang lahat sa katotohanan. Kailangan nilang mamili, di ba? Ipapangaral ba nila ang muling pagkabuhay ni Jesus, no? Para sa kaligtasan o hindi na ipapangaral ang muling pagkabuhay ni Jesus o maninindigan sila na iyon ay kasama sa Ebanghelyo. Kasi yung mga taong kumausap sa kanila, sabi gano'n, yung mga taong nagpag-usap sa kanila, hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. And these people, ang pangalan nila, tawag sa kanila mga Sadduceo. Sabi nyo nga, Sadduceo. Kasi yung mga Sadduceo, hindi naniniwala sa muling pagkabuhay sa mga patay.
At kung mangangaral man sila, sabi naman sa Saduceo, huwag nyo isama yung turo na si Jesus ay muling nabuhay. Ayaw ng mga Saduceo. Di ba? Pero, ano sa tingin niyo? Pumayag ba yung mga apostol? Pumayag kaya? Na hindi pangarap ang muling pagkabuhay ni Jesus. You know, kapag mag-compromise ang church sa mga Saduceo, lalabas na yung gospel nila kulang-kulang. Yung ebanghelyo nila kulang-kulang. Yung ipinapangaral nila kulang-kulang dahil hanggang kamatayan lang. No, hanggang kamatayan lang sa krus ang kanilang ebanghelyo. Pero hindi hanggang kamatayan lang sa krus ang ating mabuting balita. Ang mabuting balita natin, si Jesus namatay doon sa krus, inilibing, at muling nabuhay. Pero sabi naman sa Saduceo, hanggang kamatayan lang sa krus. Huwag isama yung muling pagkabuhay. Ano kaya sagot? Ano kaya sagot sa mga apostol? Alam nyo, malinaw sa kanila na hindi sila susunod sa mga Saduceo. That is clear. Hindi sila mag-compromise. At matapang nila sinabi, mangangaral pa rin sila ng tungkol kay Jesus na muling nabuhay. Basahin natin. Acts 4:18. Sige, basahin natin ng malakas, sabay-sabay. Kaya muli nilang pinatawag sa Pedro at pinagsabihan, huwag na magsalita o magtulog pang muli sa pangalan ni Jesus. Verse 19. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang umatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Verse 20, sabay-sabay. Hindi maaari namin ipahayag amin nakita at narinig. No? Kaya hindi namin ipangaral. Kasi nakita namin si Jesus. Si Tomas pa nga, di ba? Hinawakan ni Tomas yung butas na dali na kamay ni Jesus, right? Inilusot niya pa yung kamay niya sa tagiliran ni Jesus. Lumusot. At sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ibig sabihin, nakita talaga nila si Jesus na muling nabuhay. Di po ba? Nakita nila at hindi na daw pwedeng hindi yun ipamamalita. Sabi ng mga Saduceo, huwag nyo na ipakaran yan! Sabi ng mga apostol, hindi. Maninindigan kami sa katotohanan. Amen po ba? I-apply natin sa pamilya natin. Alam niyo po, kapag sa pamilya, merong nagahari ang pagsisinungaling, nagahari ang mga kwentong hindi totoo, laging may problema. Di po ba? Hello? Pero, ano sabi sa kasabihang Pilipino? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng hindi natin. So tayo. Mga Pilipino naman tayo lang. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Diba? And even Jesus said, the truth will set you free. Kaya sabi ng mga apostol, hindi. Sa katotohanan lang kami. We'll stand on the truth. Tatayo kami sa katotohanan. Tama yun. Tama ang kanilang desisyon na tumayo sa katotohanan. At dahil doon, tamang tugon sa problema. Kapag may problema, nalala lang yan kapag hinaluan ng pagsisungaling. Ang problema, nalulutas kapag nanindigan sa katotohanan. Dahil sa katabi mo, sa totoo lang tayo. Totoo lang tayo. Pangalawa, ikalawang tamang tugon, nagkaisa silang lahat sa panalangin. No? Nagkaisa silang lahat sa panalangin. Alam niyo, pag may problema, ang unang madaling gawin, hello, pakinggan niyo ako. Pag una na sa pamilya, lalo sa mag-asawa, ito karaniwan, pag may problema, nagsisisihan. Alam mo sa kapatid, totoo yun. Kapag may problema, nagre-reklama.
Para may katabi. Totoo ba yun? O kaya, nag-iiwanan. Tanong-tanongin mo ulit. Totoo ba yun? Balikan mo ulit. Balikan mo. Sabihin mo, walang iwanan. Amen? Walang iwanan. Amen? Yun ang pinakamagandang gawin sa pagtugon sa problema. Walang iwanan. Hindi yung, ginawa mo yan, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka. Ikaw na bahala yan. Ikaw mo yan. Bahala ka. Hindi. No, as a family, we are team. Amen? Bilang pamilya, tayo ay isang team. Kagabi, no? Tuwan-tuwan maraming Pilipino. Nanalo ang Gilas. Ang Gilas ay 36 sa world ranking. Nakita ko lang sa YouTube. Pero yung kinalo nila, number 6. Ano kaibahan? Same team na napagtatalo na noon. At same team na nananalo ngayon. What is the difference? Pakinggan mo ako. Sabihin nyo sa katabi mo. Teamwork. Teamwork. Sabihin mo. Ulitin mo din. Teamwork works. Teamwork works. Yung say amen. Amen. May mga problema, pero pag may kaisa kayo, madali. Hindi madali. Kundi, malaki ang possibility na malutas. Pag may problema at hindi kayo nagkaisa, nadagdagan lang problema. Tama o tama? Tama. O may tama ka? Hindi po ba? May problema, nagsisihan kayo, nadagdagan ng problema. May problema, nagre-reklamuhan kayo, nadagdagan ng problema. May problema, nag-iiwanan kayo, nadagdagan ng problema. Pero kung nagkakaisa sa problema, merong possibility na malutas. Verse 24, ito pa maganda. Basahin natin sabay-sabay. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ang lahat ng nasa mga ito, yung kulay dilaw lang, basahin natin sabay-sabay. Sama-sama sila nanalangin sa Diyos. Ang tawag doon, united in prayer. Alam natin na may kapangyarihan ang sama-sama pananalangin. Amen. That's why I always invited you na sumama kayo dun sa ating online midweek prayer meeting. No? Kasi yung sama-samang pananalangin, nakapangyarihan yan. There is power in united prayer. Okay? Matthew 18:19, ito babasa natin. No? Let's read together. So, tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na sa langit. May sabi niya si Jesus. Jesus niya sabi. Nagsisinungaling ba si Jesus? Okay. Pag sinabi niya, yun ay totoo? Yes. Kasi amen? Amen. Ang sabi niya ulit, kung may dalawa sa inyo, nagkaisa sa pananalangin, nagkaisa sa paghingi, ano sabi gano'n? Yung ating Ama sa langit, ipagkakaloob ang yan niya. Paano sabihin ng asawa? Paano ka mag-pray? Pray ka lang ganun. Ayaw mo. Pero sabi ni Jesus dapat united. Dapat lahat nananalangin. Amen? Amen. Diba? What a principle about prayer. Hindi lang sa prayer, no? Dahil humanly speaking, mas madaling ma-resolve sa problema kapag nagkakaisa. Di ba? At ito ang maganda. Masigit pa kung nagkakaisa tayong kasama ang Diyos. Kasi may mga pagkakaisa na hindi gusto ng Diyos. Yung Tower of Babel. Nagkaisa sila magtayo ng Torre ng Babel. Hindi gusto ng Diyos yung kanilang pagkakaisa. Ginawa ng Diyos yung Torre.
Pero kapag nagkakaisa tayo kasama ang Diyos, gusto niya yun. At pwedeng gawin yun sa pananalangin. Sa malakas na amen po. Palapakan natin ang Panginoon. At sa Book of Acts, sa Aklat ng Mga Gawa, maraming dakilang bagay ang nangyari kapag ang church nagkakaisa sa pananalangin. Una tayo, bumaba ang banal na Espiritu at ipinanganak ang iglesia. Pangatlong, tamang tugon. Okay? Pangalawa na, nagkaisa sila sa pananalangin. Yung una ay nagkaisa sila sa number 1 is nagkaisa sila sa katotohanan. Number 2, nagkaisa sila sa pananalangin. At number 3, nagkaisa sila lahat sa matapang na pangangaral. Nangaral sila ng matapang. Verse 29. Let's read verse 29. Can we read together? Sige. Ako naman basa. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo. Pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, nayamig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ano yung pinakamadaling lang gawin? Kung may persecution, Lord, pinapersecute nila kami. Ano yung pinakamadaling solusyon? Wala yun. Pinakamadaling solusyon. Lord, pinapersecute nila kami dahil sa aming pangaral. Ano madaling solusyon? Ha? Magbakasyon muna. Magpalamig. Lord, mag-beach muna kami. Punta muna kami sa beach. Lord, punta muna kami sa mga bundok at mag-sightseeing muna kami. Di po ba? Hello? Pero hindi. Pinapersecute kami. Ito hiniling nila. Bigyan mo kami ng tapat. Kakaiba. Kakaiba. Bakit sila? Bakit yun ang kanilang panalangin? Alam niyo, nung bata pa ako, lagi ko narinig yan ang mga klase ko at kaibigan ko, kabarkada ko. Kapag may nambuli sa kanila, sumbong kita sa kuya ko. Di ba? Ha? Tatali ang kuya, nakalaki ng kuya. Oh, sino awit sa kapatid ko? Sino? Okay, sumbong kita sa tatay ko. O, tatay ko, sino awit sa anak ko? Sino? Di ba tumatapang tayo kapag may kasama tayo mas malaki, no? Tama, no? Listen. If God is with us, kung kasama mo ang Diyos, hindi ka matatapang. Hello? Toronto, Canada, 0H Toronto, Canada. Wala man kayo sa Pilipinas. God is everywhere. God is omnipresent. God is with you. Huwag kayo matakot dahil ang Diyos ay kasama ninyo. Amen? Kasama ng Diyos. At kapag kasama ng Diyos, matapang ka. Sabi ko, napuspos sila ng Espiritu Santo at matapang silang nangaral na salita ng Diyos. Napangaral ng mabuting balita. Actually, hindi to sikat sa church. No, mas marami gusto magpaawit, katulad ginagawa ni Ate Rosel, gusto magtugtog ng gitara, katulad ginagawa ni Pastor Amiel. Iba gusto lang yung magturo lang, pero yung pupunta sa labas, mag-share ng gospel, madalang gano'n. Madalang, tas na lang kamay yung gusto gano'n ang gagawin, araw-araw mag-ikot-ikot at mag-share ng gospel. Diba parang ayaw natin yun, di ba? May hinanong natin, natatakot tayo. Siguro may mga members din sa unang church na natatakot sa mga bangta ng Saduseo. Buti na lang, tama yung kanilang response. Humingi sila ng tapang, humingi sila ng lakas ng loob mula sa Diyos. Alam niyo, kung na ako nagdadrive, akala ng iba, matagal na ako nagdadrive. During pandemic lang ako nag-aaral mag-drive. Dalawa lang masakyan no? You need car. So, pumili kami ng car at nag-aaral ako. Alam niyo, doon sa unang church namin, doon sa Banyadero, kasya lang dalawang sasakyan.
Yung pag nagdaan na kayo, nagsabay kayo ng kotse, ito yung mirror nyo. Yan, ganyan. Ganyan. Tuwing dadaan ako ron, nag-prepare ako. Kasi, makasali ako o malaglag ako sa kanila. Lord, please, kung pwede mo nang dumadaan para ako lang. O kaya kung may dumaan man, safe dadaan. Lagi ng prayer ko. Sa awa ng Panginoon. Hindi man nalaglag. Hindi rin naman nakabangga. Pero lang ko natiitan na isang napakagandang sasakyan. Gumuhit lang naman. Pero alam niyo yan, once you pray, ang Diyos ay tumutuloy sa prayer. Amen? Amen. Gusto mo lakas ang loob? Ask God. Lord, huwag mo ko iwan. Huwag mo ko iwan. Samahan mo ako. Amen? Amen. At sasamahan ka ng ating Diyos. Lumakas ang loob nila. Pinuspos sila ng banal na Espiritu. Ang tugon ng Diyos ay hindi lamang alisin ang takot sa puso nila. No? Sinuguro ng Diyos na sasamahan sila ng kanyang makapangyarihang presensya ang banal na Espiritu. Naging matapang sila hindi dahil likas sila matapang, kundi dahil kasama nila ang Diyos sa pangaral ng salita. Napuspos sila ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Verse 31 said, sabay-sabay natin basahin, malakasan, pagkatapos nila manalangin, mayanig ang kanilang pinagtitipulan, sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at kung tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ano po ba dapat ang tama natin tugon sa pagharap sa problema? Tama yun sa katotohanan na. Tama yun. Dapat manalangin. Right response in the midst of problem is pray. Pray. Ano ba? Lord, samahan ako para maging malakas ang aking Lord. Okay? Amen. Tingnan ko na yun. Lord, thank you because you promised dalawa na nagkasundo na humingi ng anuman sa langit, ito'y ipagkakaroon ng aming Ama. Salamat because you are the one who promised that to us. And pray, Lord, pray na sa inyong kapangyarihan, sa inyong kaparaanan, sa inyong kalooban, mapagpanumpayan namin magkaroon ng solusyon sa pagsubok na aming dinadaanan. Salamat dahil hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Mahal mo ang iyong mga anak at sapat ang biyaya mo para sa akin. Una sa lahat, praying sa mga kapatid namin na nasa online ngayon, si Sister Sheila, kagalingan, kalakasan, kalusugan, nagmumula sa iyo. Aming panalangin pa yun. At patuloy na bigyan ng talino sa work nila at sa business nila in the name of Jesus. Kasama Brother Ray, kasama ng kanilang mga anak, bumurin nyo ng isang pag-ibig ang pamilya ito at si Kristo ang mag-ari sa kanilang buhay in Jesus' name. And also praying sa mga kapatid namin sa Toronto, Canada, kay Pastor Ariel, sa kanyang bagong work, bigyan mo siya ng talino at kalakasan. Pagtagumpayin mo siya ng Panginoon, dalhin mo siya, Panginoon, sa lugar kung saan siya nagiging asin ng ilaw, lahat ng potential niya magamit para sa kalulatian ng iyong pangalan. Ganun din si Brother RJ, Lord, meron kang best work for him in the name of Jesus. At alam ko po, Panginoon, inihanda mo na ito para sa kanya. Palagin mo ang kanyang pananampalataya habang siya naghihintay. At bigyan mo siya ng kakayahan, katalinuhan para maging asset din at maging blessing din to whatever company na papasukan niya in Jesus' name. Also pray for Mark, Lord God. Maraming challenges sa bagong business.
na sinisimulan niya doon sa Toronto, Canada. Salamat po dahil lumipad sila doon kasama ka. Salamat po dahil when they start the business and ministry there, kasama ka, Panginoon. Amen. Panginoon, iparanas mo ang pabor, iparanas mo ang biyaya. Bigyan ng daan ang kapatid na Mark on how to make his business established in Toronto, Canada. Bigyan siya ng talino, bigyan siya ng tao na makakatulong sa kanila, makakatulong nila, Panginoon. Ibless mo ng kalusugan, kalakasan si Brother Mark, kapayapaan ng isipan, bigyan siya ng kagalakan ng kanyang puso, na wala nang pinakamainam pang gawin, kundi gugulin ang buhay sa paglilingkod sa inyo. Ang plano to start a COH Church in Toronto, Canada, mangyari in the name of Jesus. Also praying for Jill right now, kasama namin siya. Nagpalanan na si Jill, bigyan ng kalakasan, ng kalusugan, pagdating sa kanyang pananampalataya, at ikaw patuloy na gagamit sa kanya sa iglesia ito, Panginoon, whatever gifts that you will give to her in the name of Jesus. Also praying for every family na dito, Panginoon, ang mga kapatid dito sa Beauty Resort, kay Bebe, kay Chi, kay Adrian, kay Ken, kay Joy, Brother Bobo, sa iba pang mga kasama na dito, Sendong, si John na nasa Palawan. Lord, pray. Alam niyo ang mga pangangailangan nila. Walang bagay na lingid sa inyo, Panginoon. You know what? Those things that bother them, that's why, Lord, pray. Give them assurance na nariyan kayo, you are in our side, yung tulungan niyo kami sinasamahan sa lahat ng lakarin namin sa buhay. Bless nyo sila, Panginoon. Together, si Nanay, Ana, i-bless nyo siya ng kalakasan ng kalusugan, lalo na malayo ang Pastor Ariel, kayo ang magbigay na kaaliwan din po sa kanya. Blessing also for Brother CJ. Salamat sa kanyang volunteerism, salamat sa kanyang panahon, salamat sa kanyang skill, salamat sa kanyang generosity. Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, na-enjoy niya ang paglilingkod sa inyo, at patuloy na gamitin lahat ng potential, lahat ng skill and gifts niya sa inyo, Panginoon. Also praying sa pamilya ni Brother Salvador, Sister Maricel, nakatulad na kami pinag-aralan. Hindi lang si Sister Maricel, kundi ang buong pamilya nila magkakaisa, Panginoon. Magkakaisa. Give them one heart para ang blessing mo, ang pabor mo, maranasan nila, Panginoon. Not only Sister Maricel, but also Salvador, Selena, and the kids, silang lahat ay magtatalaga ng buhay sa paglilingkod sa inyo. Also, praying sa pamilya ni Brother Ray, ang mga kasamahan niya, si Ariel, at iba pang mga workers nila, si Jesse. Panginoon, i-bless mo ang pamilya nito. Palaguin ang business nila in Jesus' name. Yung kanilang pangarap, panalangin, ang expand ng kanilang business, mangyari sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord God, also praying sa team namin, si James, si Rosel, Pastor Amiel, and even Joy. Lord, thank you, because we have this great privilege to serve you, Lord, here in Marikina. At alam ko po, kayo pang magdaragdag ng marami pang sasampa tuwing Webes sa lugar ito. Kayo po ang magpo-promote ng gawain ito sa lugar nito, Panginoon. Hindi lang sila ang maingganyo, sumapa sa inyo. Marami pang tao sa Marikina. Kayo pong hihikayat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, lumako sila nito kasama namin nagdiriwang, nagsaselebrate ng kapatiyan. Lord, sa gabi ito, ikaw po ang iyong mayamang paspas at bendisyon sa pagsasabi na nawa, tagapin namin kapangyarihan na nagmumula sa Banal na Espiritu na nanahan sa amin. Ipagkaloob ng mabuting bagay na kailangan namin, Panginoon. Huwag kami pagkulanin. Samahan kami, ingatan kami, pagtagumpayin sa lahat ng aming lakarin sa buhay. At ibalik lahat ng pagpuli, pagdakila, pagwalhati sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.